So, mapagpalang gawi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong araw po is papatuloy natin ang ating talakayan para sa ating topic na Understanding the Church. So, dito pag-uusapan natin ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng church and paano ito makakatulong sa atin. Now, para naman po sa ating topic for today, which is yung the church is under the headship of Christ, na pag-uusapan natin ngayong araw. And sabi po dito sa Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy, or sa Tagalog naman po, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. And para naman po sa ating turuan ngayong araw, first is Jesus is the head of the new humanity. So, since nga nagkasala yung first Adam, which is yung first unang tao, which is si Eva at Adan. So, pinadala po ni God si Jesus, which is siya po yung dapat maging modelo natin. At the same time, siya yung mamuno sa atin para magkaroon ng new humanity. Meaning, sa pamamagitan ni Kristo, magkakaroon ng bagong humanity kung saan yung lahat ng tao ay mapasailalim sa Kanya at the same time magiging kaugali rin or gagawin din dapat yung mga ginagawa ni Kristo. Pangalawa naman is we live the resurrected pangalawa naman is Jesus is the beginning and the firstborn. So alam naman po natin na si Jesus po yung simula at the same time siya rin po yung tinatawag na firstborn, na kung saan namatay si Jesus at dito na resurrect siya pagkatapos ng mga 3 araw ng kanyang pagkamatay. And lastly po sa ating katuruan is Jesus has supremacy over all things. So si Jesus po yung may authority sa lahat ng mga bagay na meron dito sa ating mundo. And para naman po sa ating application ngayong araw, first is we live under the head of Christ. So tayo po ay namumuhay at sumasailalim sa pamumuno ni Jesus Christ upang tayo ay mailigtas at the same time upang tayo, kumbaga, pag naniwala tayo at tinanggap natin na si Kristo ang ating tagapagligtas, doon po tayo maliligtas. Pangalawa naman is we live the resurrected life. So, yung nangyari po kay Jesus Christ na na-resurrect siya, so mangyayari din daw po sa atin yun, kung saan magkakaroon tayo ng panibagong buhay at dito ay hindi na tayo makakaramdam ng sakit, kalungkutan, at ano pa mang karamdaman. And panghuli naman po sa ating application ngayong araw is we proclaim the supremacy of Christ. So, ihayag po natin ang, kumbaga, kabutihan at ang pagiging hari, syempre, ni Jesus Christ.